Marcos, bumabang approval at trust ratings ni Vice President Sara Duterte ang pagbansag sa kanya ng ilang kongresista bilang Bratinela. Narito ang aking report. Malaki ang ibinaba ng approval at trust rating ni Vice President Sara Duterte sa ikatlong quarter ng taon base sa pinakahuling survey ng Pulse Asia. Mula sa 69% noong Hunyo, bumagsak sa 60% ang mga approved sa performance ni VP Sara nitong Setyembre. Pati ang bilang ng mga nagtitiwala sa bise, bumaba rin. Ang dating 71% nabawasan ng 10% at naging 61% na lang noong nakarang buwan. Ang pagbaba ng ratings ni VP Sara, malinaw umanong epekto ng pagtawag sa kanya ng ilang kongresista bilang Bratinela matapos niyang makipagbangayan kaugnay ng pagbusisi sa budget ng Office of the Vice President at DepEd nung kalihim pa siya ng ahensya. Magandang araw po muli at nandito tayo sa Huntahan ng Bayan TV. Pag-usapan po natin itong kalalabas na survey ng Pulse Asia tungkol dito sa trust rating ni VP Sara, ni Bongbong Marcos at saka itong kay Martin Romualdez. So unahin po natin itong kay Vice President Sara. Anyway, bago po tayo magpatuloy, paki-suyo po, paki-like and subscribe na lamang po. Okay, ito na po yan. Mula daw po noong June hanggang September, actually po September 13 yung coverage ng survey, ay bumaba ng 9% yung approval rating ni Vice President Sara Duterte. Yung kanya namang trust rating, yung kanya pong trust rating ay bumaba naman ng 10% mula po nung June hanggang September. Dati po ay meron siyang 71%, ngayon po ay 61% na lang. At ang rason daw po nito ay yung naging pagtawag sa kanyang Bratinela at pusit ng mga nandoon sa Kongreso noong hearing ng kanyang Vice President Office budget. So yan po yung isang itinuturo nilang dahilan ng pagbagsak ng rating ng Vice Presidente. Ito po, kung napanood nyo yung nabisto ni VP Sara, yung script na sinusundan itong mga kongresista na ito, lalo na po itong sina Franz Castro. Actually po, halos lahat sila, si Franz Castro, si Arlene Brosas, nandyan din po si Ochoa, si Stella Kimbo, si Luistro, at nandyan din po si Dan Fernandez. Hindi ko na po matandaan yung pangalan ng iba. At nandyan din po si Representative Dante Marcoleta, na siya lang ang nag-iisang nagtatanggol sa ating Vice Presidente. So yan po yung isa nilang sinasabing dahilan kung bakit daw bumaba yung trust rating at approval rating ng ating Vice Presidente. Ito po yung ipinakitang resulta nung Pulse Asia survey mula nung September 6 hanggang September 30 noong 2024. At dito po makikita natin na ang big trust ni Ferdinand Marcos ay 50%, samantalang si Sara Duterte ay 61%, si Francis Escudero, yung Senate President, ay 56%, at si Martin Romualdez ay nasa 31%. At ang kanilang small trust rating ay ang kay Bongbong Marcos ay 22%, kay Vice President Sara Duterte ay 17%, kay Joseph Francis Escudero ay 8%, at kay Ferdinand Romualdez ay 25%. Ito pong survey na ito, medyo hindi po natin sinasabing hindi naman lahat ay totoo or hindi rin lahat ay hindi totoo. Pero tingnan po ninyo, ang survey ay ginawa noong September
16 to 13. Noon pong July 22, nagsona yung Pangulo at sinabi niya na mayroon siyang 5,500 na flood control project na tapos na at mayroon pang mga ongoing. Pero nang biglang dumating si Karina ay nabisto na wala naman pala yung flood control project. At kahit po doon sa mga hearing sa Senado, doon sa deliberation ng budget ng Pangulo, nabisto po na peke yung mga project. At kahit po yung secretary ng DPWH sinabi na peke na hindi totoo yung mga project at wala talagang master plan. So yan po ang isang naging malaking problema. Then yung sa pabahay, itong sa Secretary Acosar, dati nung nag-uumpisa sila, ang pangako nila ay 1,000,000 na bahay bawat taon ng panunungkulan ng Administrasyong Marcos. Pero sa awa po ng Diyos, hindi pa umabot sa 1/4 ang nabubuo nila. So yan po yung mga isyong medyo dapat nating tingnan. And then isa pang medyo hindi magandang issue kay BBM. Itong dumating yung bagyong Enteng, pero yung kanyang kamag-anak at kanyang paboritong kamag-anak na speaker ng House of Representatives na si Martin Romualdez ay dumayo ng Davao para doon magbigay ng ayuda habang yung Metro Manila at mga karatig lugar ay lubog sa baha. And then hindi pa po natapos dyan. Natatandaan nyo po nung birthday ni Bongbong Marcos, meron po siyang pasikretong international performer na Duran-Duran sa kanyang kaarawan na nabisto at lumabas din at halos daw umabot ng 100,000,000 ang gastos. So nagtataka po tayo dito sa survey. Yung mga tao pagkatapos ng malalaking problema at malalaking pagkaunsyame doon sa Administrasyong Marcos, ito yung resulta ng survey. Ang tingin ko rito, gradual ang ginagawa nila kasi malayo pa naman yung eleksyon, may panahon pa sila. Pero pansinin po ninyo, kasi dati hindi sila umubra doon sa mga pasurvey survey kung saan-saan na biglang halos abot sa langit yung trust rating at popularidad ni Martin Romualdez at saka ni Bongbong Marcos. Pinagtawanan lang sila ng tao. So ngayon na lumabas itong Pulse Asia survey, medyo mahirap kasing isipin na sa kabila ng mga problemang inabot natin, sa kabila ng mga nakitang pisikal na problema ng tao sa administration ng Marcos, hindi masyadong naaapektuhan yung kanyang trust rating at parang ang naaapektuhan at ito talaga ang kinoconcentrate ng media at ng mga mainstream media sa balita na bumaba ang trust rating ni BP Sara. So pag dito mo po inanalyze, pag dito mo tiningnan dun sa mga problema, mukhang may milagro. Kasi po tingnan ninyo ito. So si Martin Romualdez at saka itong administrasyon ni Marcos, halos 2 taon na sila Halos 2 taon na silang walang ginawa kundi mamigay ng ayuda. At sa katunayan, halos naubos na yung pondo dahil sa kaayuda. Pero hindi pa rin siya magustuhan ng tao at hindi pa rin humabol yung kanyang trust rating. At itong ang huli, mayroon siyang style na ginawa. Kung natatandaan po natin yung budget ng Vice Presidente na halos wala pang 1/4 yung itinira nung nasa 1/4 naman, 700 plus million na itinira nung Kongreso. Na gustong praw isiro ng ibang kongresista at gusto pang bawasan
ay sinabi nitong si Martin Romualdez na hindi raw po siya pumayag. So kumbaga, nag-play parang siya ang tagapagtanggol ni Sara. So medyo ibang gawi ito kasi sa nakikita natin parang gusto niyang makarecover at ito po ang masakit. Kung inyo pong makikita, itong mga congressman na ito, si Stella Kimbo, itong si Saldico, at itong si Joel Ochoa. Meron pa po diyang iba silang kasamahan, si Abante, si Luistro, si Dan Fernandez, at saka yung iba pang nandiyan dyan sa Kongreso. Ito pong mga kongresista na ito po yung nagpipilit, si Franz Castro nagpipilit na isiro na lang daw yung budget ng Vice Presidente at wala na silang gawa kundi siraan na lang ng siraan. Samantalang itong si Acop, ito po ay representative ng taga-Antipolo yata to. Kinlaro na nga ng COA yung tungkol doon sa confidential fund. Pinipilit niya pa rin hanapan ng butas at sabihin na palabasin na may hindi magandang ginawa si BP Sara doon sa confidential fund at para bang pinapalabas na kinurakot pa yung pondo. Samantalang malinaw pong sinabi ng COA na nasunod lahat ng kanilang criteria sa ginawa nilang pag-audit. Sila po, ito po si Acop at saka si Fernandez, sila po ang masigasig naman doon sa confidential fund. So ang isa pong nakakatuwa rito, ang isang medyo hindi magandang ginagawa rito ni Romualdez ay parang pinapalabas niya ngayon na siya ay savior ni Sara. At itong mga congressman na to, kagaya ni Stella Kimbo, si Saldico, si Joel Ochoa, si Dan Fernandez, si Acop, si Luistro, ay parang mga ginamit lang niya para kaskasin yung budget ng Vice President na pagkatapos sa bandang huli, sasabihin niyang ibabalik niya at ibibigay yung tamang budget. Ang dating po kasi, parang gusto niya na magpabango at bumawi. Ang masakit po nito, itong kanyang mga ginamit na ito ay tuluyan na itong nalublob sa kawalan at mukhang mahihirapan na yung mga ito na makabalik sa House of Representatives kung sakaling sila ay kakandidato pang muli at lalo na po itong si Martin Romualdez. So hayan po, makikita nyo yan, si Congressman Abante, isa pa yan sa gustong-gusto na isiro yung budget ng Pangulo, ng Vice President natin.